Welcome ka-Proprin sa ating Lesson 1 para sa ating 7 important things na kailangan natin para sa ating clothing business. Ang una ay kung paano pumili ng design para sa ating clothing business. Marami kasing gumagawa ng design pero onti lang talaga yung kumikita. Kung di mag-stand out din yung clothing business mo, kung gusto mo to, panoorin mo lang tong video na to at tapusin mo ito. Una, bakit mahalaga na pinag-iisipan muna yung design? Ang design, ito yung puso ng clothing business mo. Pwedeng maganda yung quality ng t-shirt mo, pero kung hindi tumatama sa market, yung design mo, mabagal ang benta, kaya dapat hindi lang basta aesthetic, kundi strategic din yung pagpili ng design. Hindi mo dinesign yan para sa sarili mo, kundi para yan sa mga customers mo. Dapat bagay sa kanila. Dapat bagay sa taste nila, sa lifestyles nila, at sa values nila. Paano na tayo ngayon pipili ng design na mabenta? Una, kilalanin mo yung target market mo. Una sa lahat, kilalanin mo muna kung sino yung mga bebentahan mo. Ito ba'y kabataan, mga katatayan, mga kananayan, mga basketball player, streetwear, or mga anime fans. Kapag kilala mo yung target market mo, mas alam mo kung anong type ng design yung babagay sa kanila. Number 2, alamin mo kung ano yung mga trends. Tumingin ka sa mga social media accounts, sa FB, sa IG, sa TikToks, alamin mo kung ano yung mga nagtitrend ngayon. Pero ingat ka lang dahil hindi lahat ng uso ay tumatagal. Kaya dapat i-balance mo yung uso sa long-term appeal. Number 3 is emotional trigger design. Yung design mo dapat may hugot or impact. Something that makes your customer feel something. Kapag natuwa sila, na-inspire, or nakarelate, most likely, mas marami silang bibilin. Number 4, simplicity sales. Hindi mo kailangan sobrang detalye. Minsan, simple lang pero direct. Mas malinaw at mas madaling basahin kahit malayo. Lalo na kung streetwear or casual wear. Number 5 is test your market. Bago ka mag-print ng maramihan, subukan mo munang i-post sa FB, sa IG, or sa TikToks at i-check mo yung reaction dyan. Kung marami bang mga nag-reacts, nag-share, or nag-comments. Try mo muna mag-post ng mga mock-ups at i-check mo kung ano yung mas maraming nag-engage na design mo. At yun ang unang lesson natin ka-Propins, kung paano pumili ng designs na bebenta para sa clothing business mo. Sa next lesson natin ka-Propins, itatakil natin doon kung saan tayo kukuha ng supplier natin para sa ating t-shirt. Siyempre, dito lang yan kay Propins. Thank you ka-Propins. See you sa ating next lesson. Thank you.